Sa isang bahay sa probinsya sa gitna ng kagubatan, nagsimula ang kwento ng isang babaeng umiiyak tuwing hating gabi. Isang sumpa ang bumabalot sa lugar na ito na tila walang katapusang paghihintay ng isang kaluluwang hindi matahimik. Sa pagbisita ng isang lalaki at ng kanyang girlfriend, unti-unting nalaman ang misteryo sa likod ng mga kwento ng multo. Ano nga ba ang koneksyon ng lalaki sa babaeng multo? At paano niya haharapin ang sumpang bumabalot sa kagubatan? May karanasan ako na gusto kong ibahagi sa inyo. Hindi ko alam kung anong klaseng karanasan ito pero sana ay magustuhan nyo. May isang bahay kami sa probinsya na nasa gitna ng kagubatan. Hindi naman talaga siya gitna pero kailangan mong maglakad ng ilang metro sa kakahuyan para marating ito. Sabi ng mga kamag-anak namin doon, may multo raw na nagmumulto sa kagubatan na yon. May naririnig daw na babaeng umiiyak kapag hating gabi. Nagpapakita rin daw ito sa mga naliligaw na mga tao. Siyempre ako naman, hindi naniniwala sa mga ganoong kwento. Para sa akin, mga kwento lang yon na pampakaba. Kaya sabi ko sa sarili ko, kapag nagbakasyon ako sa probinsya, ay doon ako titira sa bahay na yon. Nung makapagtapos ako ng pag-aaral, ay ginawa ko ngayong sinabi ko. Nagbakasyon ako sa probinsya at doon ako tumira sa bahay na yon. Pati yung girlfriend ko ay isinama ko. Sabi ko sa kanya, para kaming magbabakasyon sa isang resort na kami lang ang tao. Nung unang gabi namin doon ay okay naman. Walang umiiyak na babae, walang nagpapakita sa amin na multo. Sabi ko nga, gawa-gawa lang yung kwento na yon. Pero nung pangatlong gabi namin doon, ay nagising ako dahil sa iyak ng isang babae. Yung iyak parang nanggagaling sa dilim, malamig at nakakatindig balahibo. Nagtataka ako kung sino ang umiiyak sa kalagitnaan ng gabi at bakit parang ang lapit-lapit niya. Tapos ay naalala ko yung kwento ng mga kamag-anak ko. Nakaramdam ako ng takot. Nyug-yug ko yung girlfriend ko at tinanong kung naririnig niya rin ba yung naririnig ko. Tumango siya at sabi niya ay magdasal kami. Sabi niya rin na sa susunod na araw ay mag-alay kami ng pagkain at kandila para sa multo, para daw hindi na ito magparamdam sa amin at baka sakaling mapatahimik na siya. Ginawa namin yon, pero nung sumunod na gabi ay narinig na naman namin yung iyak ng babae. Naging paulit-ulit ito sa mga sumunod na gabi, hindi na ako mapakali. Pakiramdam ko ay may gusto siyang sabihin sa akin, kaya nagtanong-tanong ako sa mga kamag-anak namin. Parang may kutob ako na may mas malalim na dahilan kung bakit siya nagpaparamdam sa akin. Sabi nila ay hindi na nila alam kung sino yung babaeng umiiyak sa kagubatan. Pero ang sabi ng iba ay isang dalagang iniwan sa altar ang multo. May isa akong tiyuhin na may binigay sa aking diary. Sabi niya ay diary raw yon ng babaeng multo. Hindi ko alam kung paano niya nakuha yon, pero binasa ko pa rin. May pangalan yung diary, pero hindi ko na lang babanggitin. Nagsimula yung diary sa araw ng engagement ng babae. Sobrang saya niya dahil sa wakas ay pakakasalan na siya ng kanyang nobyo. Halos araw-araw ay nagsusulat siya tungkol sa mga plano nila sa kasal. Kung anong kulay ng bulaklak ang gusto niya, kung anong klaseng cake ang gusto niya, kung sino ang mga iimbitahan nila. Sobrang saya ng babae sa mga entries niya. Pero nung araw ng kasal nila ay isang maikling sentence lang ang nakalagay sa entry niya. Iniwan ako sa altar, natapos ang diary sa araw na yon. Ayon sa tiyuhin ko, ay tumakbo raw yung babae sa kagubatan at doon nagpakamatay. Dahil sa diary, ay nalaman ko yung pangalan ng babae. Naisip ko na baka kaya siya nagpaparamdam sa akin ay dahil gusto niyang ipagdasal ko siya. Kaya sa mga sumunod na araw ay nag-alay ako ng pagkain at kandila para sa kaluluwa ng babae. Nabanggit ko rin siya sa mga dasal ko. Inisip ko na baka sakaling yon ang makakapagpatahimik sa kanya. Pero ilang linggo na ang lumipas ay naririnig ko pa rin ang iyak niya tuwing gabi.
Isang gabi ay may mga turista na pumasok sa kagubatan. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila doon, pero nagulat na lang kami ng girlfriend ko. Nung makita namin na may apoy na nagmumula doon, nag-aalala kami na baka umabot yung apoy sa bahay namin, kaya kumuha kami ng mga balde at sinubukang patayin yung apoy. Habang ginagawa namin yon, ay nakita ko yung babaeng multo. Nakaupo siya sa isang malaking bato, nakayuko at umiiyak. Hindi ko alam kung bakit, pero nilapitan ko siya at tinanong kung ano ba ang kailangan niyang gawin ko. Para makatahimik na siya, tumingala siya sa akin at doon ko nakita na wala siyang mga mata. Grabe, parang butas lang na itim ang nakatingin sa akin. Nakakatakot talaga. Tumayo siya at hinawakan ang kamay ko. Parang may mga imahe na pumasok sa isip ko. Imbis na kagubatan na nasusunog ang nakikita ko, ay isang magarang kasalan ang nasa paligid ko. Nakita ko yung babaeng multo na nakasuot ng wedding gown. Naghihintay sa altar pero walang lalaking dumating. Nagtakbuhan yung mga tao at naiwan siyang mag-isa sa altar. Tumakbo siya sa kagubatan at doon nagsimula ang sumpa niya. Pagkatapos noon ay nakita ko na naman yung babae na nakaupo sa bato at umiiyak. Pero sa pagkakataong ito ay may kasama na siyang lalaki. Nagtaka ako kung sino yung lalaki. Nung tumingin siya sa akin, ay nagulat ako dahil kamukha ko siya. Sabi ng babae ay hindi siya makakawala sa sumpa niya. Habang buhay daw siyang maghihintay at magbabantay sa kagubatan at ako naman ang magiging tagapag-ingat ng kwento niya. Habang tumatagal ay mas lalo lang siyang nagagalit at nalulungkot sa nangyari sa kanya. Sabi niya ay hindi ko na kailangan pang mag-alay ng dasal para sa kanya dahil wala na itong silbi. Ang tanging maitutulong ko na lang daw ay ang pagbantayan ang kagubatan. At ang mga taong pumapasok doon dahil sa tuwing may makikita siyang tao sa kagubatan ay naaalala niya ang kanyang nobyo at ang kanyang kasalanan. Kaya niya ito ginugulat at tinatakot. Sabi niya ay may mga pagkakataon na napapasigaw siya sa galit at nakakapagpaapoy ng mga puno. Kaya nga raw ay nasusunog ang kagubatan. Nagising ako mula sa pagkakatulog at nakita ko na nasa bahay na ako. Sabi ng girlfriend ko ay nakatulog daw ako habang pinapatay yung apoy. Tapos ay nagsasalita ako habang natutulog. Kinuwento ko sa kanya yung napanaginipan ko. At sabi niya, ay baka raw may koneksyon ako sa babaeng multo. Baka raw kamag-anak ko ito at ako ang napili niyang tagapag-ingat ng kanyang kwento. Nung umuwi kami sa Maynila ay nag-research ako sa pamilya ng babaeng multo. Nakita ko nga na ako ay apo ng lalaking iniwan siya sa altar. Sa ngayon, ay ako na ang nagbabantay sa kagubatan. Ako yung nagiging tulay sa pagitan ng mga tao at ng multo para hindi na maulit yung nangyari sa kanya. Nasa Maynila ako, pero kapag may pumasok sa kagubatan, ay napapanaginipan ko ito. Kaya kapag may naliligaw na turista doon, ay ako ang nagsasabi sa mga kamag-anak ko. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang mga kasalanan ng nakaraan ay maaaring magdala ng sumpa sa kasalukuyan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mag-ingat sa mga kagubatan, baka may naghihintay na multo.